Santo siya ngarem, at balang sinang sakay, si katayo agagi kira Kristo. Good afternoon po. Happy Thursday po sa bawat isa po sa atin mga kapatid. So, unaan, tayo po ay magpasalamat sa atin pong Panginoong Diyos sa Kanya pong kabutihan at sa Kanya pong pagmamahal. Na tayo po ay nandito sa lugar pong ito, sa oras pong ito, at sa araw pong ito upang tayo po ay magbigay po ng papuri sa Kanya pong dakilang pangalan. Then, magandang hapon po sa mga kapatid po na nanonood via live streaming po sa Facebook. Salamat po sa inyo pong pagsama po sa amin, sa amin po pagbibigay po ng papuri sa atin pong Panginoong Diyos. And then maraming salamat din po sa atin pong mga bisita sa inyo pong pagdalo, pag-join po sa amin sa pag-worship sa araw po ito. Tayo pong lahat ay mga tagasunod ng ating pong Panginoong Jesucristo. Tayo na po ay lumalakad na naaayon po sa Kanyang kalooban. Nung tinanggap natin ang ating pong Panginoong Jesucristo sa ating pong buhay, ibig sabihin, siya na po yung ating pong Panginoon, tagapagligtas na ating pong sinusunod. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, o sa ikatawan tayong Jesucristo, nung siya po ay nasa lupa pa, nandito po siya sa mundong ito, kapag siya, meron pong mga tao na gusto pong sumunod sa Kanya voluntarily. So, meron pong mga tao na gusto na sumunod sa atin pong Panginoong Jesucristo voluntarily. Yung sila yung nag-volunteer na susunod ako sa iyo. Meron din yung pangyayari na ang ating Panginoong Jesucristo mismo yung nag-iimbita, sumunod ka sa akin. Sabi niya. Pero lahat po ng mga nagnanais na sumunod sa ating pong Panginoong Jesucristo at yung mga tinatawag ng ating pong Panginoong Jesucristo, hindi po lahat ay sumusunod. Hindi po. Isa na po dyan yung mga sumunod, yung tinawag ng ating Panginoong Jesucristo, si Mateo, na maniningil ng buwis. Isa po sa 12 apostol ng ating pong Panginoong Jesucristo. Nung tawagin siya ng ating pong Panginoong Jesucristo, siya po ay sumunod. Meron din po yung batang mayaman na gustong magkamit ng buhay na walang hanggan at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pero nung sabi ng ating Panginoong Jesucristo na ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha, siya po ay umalis na malungkot. Hindi niya po nagawang sumunod sa atin po Panginoong Jesucristo. Ang teksto po na atin po pukuhanan po ng mensahe ng atin pong Panginoong Diyos ay matatagpuan po natin sa Luke chapter 9. Luke chapter 9, 57 hanggang 62. So, kung walay Biblia tayo, buklatin po natin. Luke chapter 9, 57 hanggang sa 62. So, habang naglalakad sila sa daan, ay may nagsabi sa kanya, "Ako'y susunod sa iyo saan ka man magpunta." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang mga asong gubat ay may mga lungga, at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad. Subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo." Sinabi niya sa iba, "Sumunod ka sa akin." Subalit siya sumagot, "Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking Ama." Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." 61, at sinabi naman ng isa pa, "Ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko." 62, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Walang sinumang humahatak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." So, basbasan po nawa, basbasan po may katawan, so yung pagkabasa o pagkabasa ng kanya pong salita. So, nakita po natin doon, na nung tayo, makita po natin na merong, habang naglalakad sila, ang ating pong Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga alagad, meron pong nagsabi sa kanya, kung titignan po natin yung verse 57, sabi niya, "Ako'y susunod sa iyo saan ka man magpunta." Sabi ng
Hindi po pinangalanan, pero may isa pong nagsabi sa atin pong Panginoong Hesukristo. Sinabi naman ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga asong gubat ay may mga lungga, at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad. So, gumamit dito ang ating Panginoong Hesukristo ng mga created. Yung asong gubat, meron po siyang lungga. Yung ibon sa himpapawid ay meron pong pugad. Subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan lamang ng kanyang ulo. So, yung mga asong gubat dito, meron silang lungga na kanila po pagtutulugan. Ganoon din po yung mga ibon sa himpapawid, meron silang pugad para kanila po bahay. Subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. Ibig sabihin, wala pong permanent na tinutulugan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kung sa ating pong mga tao, meron po tayong kanya-kanyang tahanan, may kanya-kanyang bahay na pwede natin uwian. Pero ang ating pong Panginoong Hesukristo, wala po siyang permanenteng tirahan o natutulugan. Kaya sabi niya dito na, ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. Kasi sabi sabi sa kanya nung isa, ako'y susunod saan ka man magpunta, ang ganong iner ka, punla. Katon, imbaga o sinabi dito ng ating Panginoong Hesukristo, gusto niyang i-emphasize na walang permanent na pagtutulugan o tirahan ng ating Panginoong Hesukristo. So kung gustong sumunod ng tao ngayon, kinakailangan niyang umalis sa kanyang comfort zone. Na kung saan makikibahagi siya doon sa nararanasan ng ating Panginoong Hesukristo. Matutulog siya kung saan natutulog ang ating Panginoong Hesukristo. Sasama siya kung saan man pupunta ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang ating pong Panginoong Hesukristo, nung nasa lupa po siya, o dyan yung tapo na dalin, nung bagaton, sumunod ka sa akin, kwanto, literal na talagang susunod ka sa Kanya. Susunod ka sa Kanya, saan man magpunta ang ating Panginoong Hesukristo. Kaibang niya, mambangat niya, salitay, katawan. Magiging bahagi ka ng kanyang paglilingkod. Then pagpatuloy po natin, sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin, subalit siya'y sumagot, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. So, yung una, nag-volunteer na sumunod. Kasi sabi niya, ako'y susunod sa iyo, saan ka man magpunta. And then, yung sumunod, sinabi niya sa iba, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa iba, sumunod ka sa akin. Subalit siya'y sumagot. Ano yung sinagot po nung tao iyon? Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. So, meron siyang gusto pang gawin bago sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Pero sabi ng ating Panginoong Hesukristo, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka, ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. At ganoon din yung isa. At sinabi naman ng isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon, subalit, hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Marami kay Baton Abong, Gabayton, magpatanir, o gusto niya magpaalam. Pero, hindi po ibig sabihin dito na magpaalam siya, yung may magpatanir ya, unakarat ka, di ba? Ibig sabihin po nitong magpapaalam muna siya sa kanilang bahay, gagawin muna niya yung mga responsibilidad niya sa kanilang bahay. Yung mga kailangan niyang gawin bago siya sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Hindi naman, nakakita na po ba tayo ng nag-aararo sa bukid? Di ba pag nag-aararo po sila, nakatingin, nakafocus sila doon sa pag-aararo. Dito, sinabi ng ating Panginoon Hesukristo, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin na nasa likuran. Nag-aararo, nakaganyan. Walang sino man, sabi niya. Ibig sabihin, walang nagsisilbi sa ating Panginoong Diyos na meron siyang inaalala. Meron siyang alalahanin sa kanyang buhay na hindi siya fully committed doon sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kung titignan po natin sa banal na kasulatan, sa Luke chapter 9 verse 23, so Luke chapter 9 verse 23, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin.
So, sabi dito ng ating Panginoong Jesucristo, kung sino po yung nagnanais na sumunod sa Kanya, kung tumbukod si Kato, tanggihan niya ang kanyang sarili. Ano po ang ibig sabihin po ng tanggihan niya ang kanyang sarili? Ibig sabihin, kung ano yung mga bagay na gusto mo, kinakailangan tanggihan mo. Tanggalin mo yung mga bagay na iyon. Kasi ang masusunod na ay ang kagustuhan ng ating Panginoong Jesucristo. So, kung tayo po ay nagnanais na sumunod o patuloy na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, kinakailangan pong tanggihan ang ating pong sarili. Yung mga sarili po nating kagustuhan na ayaw ng ating Panginoong Jesucristo, kinakailangan po natin tanggalin. Hindi na po yung sarili po nating kagustuhan, kundi ang kagustuhan na po ng ating pong Panginoong Jesucristo ang masusunod. Ganyan po ang ninanais o gusto ng ating pong Panginoong Jesucristo sa kanyang mga o yung mga susunod sa Kanya. Pero ang nangyayari, doon po, kung babalikan po natin yung ating pong teksto, Luke chapter 9, 57 to 62, gusto nilang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, pero gagawin nila yung gusto nilang gawin in their own terms. Di ba? Kung baga sa kumpanya, yung papasok ka sa trabaho, di ba may mga alituntunin sa trabaho? Na kinakailangan ganitong oras, pumasok ka, bawal yung ganito. Para ikaw, gusto mong magtrabaho doon, pero gusto mong gawin yung gusto mong, o sarili mong kagustuhan, yung gusto mong papasok ka ng anong oras, gagawin mo kung ano yung gusto mo. Di ba, bawal sa isang trabaho, isang kumpanya yung gano'n. Dapat sumunod ka doon sa rules and regulation. So dito, doon sa atin pong nabasang teksto po natin, gustong sumunod, o gusto nilang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, pero gusto nilang masunod yung sarili nilang kagustuhan, yung kanilang own terms. Ayaw nilang masunod yung gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Yung isa, susunod siya, pero ililibing niya muna yung kanyang ama. Yung isa, magpapaalam muna siya. So, meron yung sarili nilang kagustuhan doon. Na kung saan, hindi nila sinusunod yung kagustuhan ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan, madadala po tayo sa ating pong topic. Ang mensahe po ng ating pong Panginoong Diyos sa hapon pong ito ay yung me first mentality, yung mentalidad na ako muna. Siya ni. So yan yung atin pong mensahe sa hapon pong ito, yung me first mentality, yung mentalidad na ako muna. Na yung sa isip ng isang tao, ako muna, ako muna. Na kung saan, meron po tayong tatlong bagay dito na kung saan ay minsan ay i-apply po natin na gagawa po natin yung mentalidad na ako muna. Yung ako muna ang masusunod. Una po na atin pong makikita na minsan na i-apply natin yung mentalidad na ako muna sa atin pong worship service. Yung atin pong pag-attend sa worship service. Pag sinabi pong worship, meron pong ibig sabihin, dalawang ibig sabihin. Yung worship na ito, ginagawa natin every Sunday. Ito po ay matatawag po natin worship. And then yung isang meaning pa ng salitang worship, yung sa pang-araw-araw mong pamumuhay, dapat na-worship ang Panginoong Diyos. Yung napapapurihan mo ang Panginoong Diyos. Hindi lang sa araw ng Sunday. Yung isang ibig sabihin ng worship, yung nagagawa mo yung 5 avenues. Yung singing, praying, pakikinig sa salita ng Diyos, pag-partake sa bread, sa fruit of the vine, at sa pagbibigayan. Yan yung isang ibig sabihin ng worship. Yung nagagawa mo yung 5 avenues of worship, yung ginagawa po natin sa oras po ito. And then yung isang ibig sabihin ng worship, yung sa pang-araw-araw na pamumuhay, napapapurihan mo, worship mo ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, pagbabasa ng banal na kasulatan, pagtulong sa mga nangangailangan, at lahat ng mga mabubuting gawa na nakasaad sa banal na kasulatan. So, yung una po nating puntos ay yung sa ating pong worship service, yung sa araw po ng linggo. Minsan na-apply po natin yung mentalidad na ako muna. Ang worship service po mga kapatid, po atin pong ginagawa sa araw pong ito, sa oras pong ito ay utos. Utos po sa banal na kasulatan. At ayan po ay makikita po natin sa Hebrews chapter 10 verse 25. Ano pong sabi po ng nagsulat po ng aklat ng Hebreo? Huwag din yung kaligtaan ang inyong pagtitipon. Not forsaking the assembly.
Ibig sabihin, ito po ay isang utos na huwag kaligtaan, ang yulilingwanan, ang may titipon. Ibig sabihin, kinakailangan na tayo ay mag-worship, magkatipon-tipon upang magbigay ng papuri sa ating pong Panginoong Diyos. At yan po ay ginawa ng mga unang Kristiyano. Acts chapter 2, verse 42. Ano po yung mga ginawa ng unang Kristiyano after the baptism of about 3,000 souls? Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at pagsama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. So, pagkatapos ng baptism of about 3,000 souls, sila po ay nagpatuloy na sa turo ng mga apostol. Sa kanila pong pagputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. So, makikita po natin sa mga unang Kristiyano na hindi po nila kinaligtaan, hindi nila kinalimutan ang araw po ng pagsamba. At kailan po yun? Acts chapter 20, verse 7. Nang unang araw ng Sanlinggo, nang kami ay nagtitipon upang magputol-putol ng tinapay. Si Pablo ay nagsalita sa kanila, yamang nagbabalak siya ng umalis kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang hating gabi. So, kailan po yung gagawin? Sabi dito, ng unang araw ng Sanlinggo, nang kami ay nagtipon-tipon. So, unang araw ng Sanlinggo. So, ang unang araw ng Sanlinggo ay Linggo. Ayan po ay ginagawa po natin sa araw pong ito. At sila po ay nagputol-putol ng tinapay. At si Apostol Pablo nagsalita sa kanila, nagbibigay ng mensahe. Si Apostol Pablo, matagal po siyang magsermon kasi hanggang hating gabi yung kanyang sa sermon kasi aalis na siya sa kinabukasan. So makikita po natin yung kahalagahan po ng worship kasi ito po ay utos ng Diyos. Kung hindi ka umatin na yung sinasadya, liba na lamang po kung meron tayong dinaramdam na sakit, yan po, maintindihan ng ating pong Panginoong Diyos. Pero kung sinasadya po natin na hindi po pumunta, tayo po ay lumalabag sa utos ng banal na kasulatan. So, ang utos na ito ay kinakailangan sundin. Pero minsan, meron tayong mentalidad na ako muna. Ang ating pong Panginoong Diyos, nabigyan po tayo ng 6 na araw. Yung 6 na araw, nagagamit po natin ito sa ating pong paghahanap buhay. Mga ginagawa po natin na mga activities sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. 6 days na para sa atin pong sarili. Pero hindi po ibig sabihin na para po sa ating sarili na kakalimutan na po natin yung ating Panginoong Diyos. Siyempre, sa 6 na araw na iyon, marapat lang na mapuri pa rin natin ang ating Panginoong Diyos. Pero yung 6 na araw, basically, ginagamit natin para maghanap buhay. Then yung araw ng linggo, yun nga po ang utos na huwag nating kaligtaan ang pagtitipon. Pero minsan, meron tayong mentalidad na yung ako muna. Paano po natin nagagawa yung mentalidad na yun? Minsan sa araw ng linggo, gumagawa pa po tayo ng mga recreational activities. Nung pandemic, walang masyadong recreational activities kasi lockdown. Hanggang sa panahon natin ngayon, limited, hindi pa allowed lahat ng klase ng yung event. Yung mga lang, small numbers lang ng mga attendees. Pero nung wala pang mga lockdown, pwede pa yung mga recreational activities. Minsan, yung araw ng linggo, kinukuha pa natin sa ating Panginoon. Gusto natin, ako muna sa araw na ito, Panginoon, ano ang ginagawa natin? Imbis na magsamba, pinipili natin mag-family gatherings. Lalabas ang pamilya para mag-outing. Manonood ng TV, manonood ng movie. Ngayon yung palabas ng paborito kong movie. Ako muna, Panginoon. Ako muna. Tsaka na lang yung worship pagka sa susunod na lang. So, meron tayong ganitong klaseng mentalidad, po mga kapatid. Ang worship po natin mga kapatid, hindi po isang araw di ba? 2 hours lang. 2 hours. Kasi magawa lang po natin itong 5 avenues of worship, yun. Hindi whole day yung atin pong pagsamba. Pero bakit po sa iba, o bakit yung iba po sa atin ay nabuboring, bakit parang
binagsakan tayo ng langit at lupa kapag tayo nag-worship, 2 oras. Pero kung manood tayo ng mga paborito nating movie, 3 oras, pinakamababa na ata yung 1 hour and 30 minutes sa mga movie palabas. Minsan nabibitin pa tayo. 3 hours na nga yung napanood natin, kulang pa. Nakakabitin naman. Pero pagdating sa worship, aminin man po natin o hindi, nasasabi ko po ito kasi nung bago-bago pa lang ako sa pananampalataya, yun po yung nararamdaman ko. Hindi ko ma-appreciate yung worship. Yung pakiramdam mo, para kang binagsakan ng langit at lupa na hindi ka mapakali sa upuan mo, yung nananalangin ka na matapos na sana, mabilis sana. Diba? Aminin po natin o hindi sa ating mga nandito at sa mga nanonood. Meron pong mga Kristiyano na ganun yung isipan pagdating po sa pagsamba. Sinasabi ng iba, napaka-boring ng pagsamba ninyo. Wala po tayong magagawa kasi ito po yung utos sa banal na kasulatan. Tayo lamang po ay sumusunod. At ang pagsambang ito ay hindi po para sa atin. Ito ay para sa Diyos. Maaring para sa atin, ito ay boring. Pero sa ating Panginoong Diyos, napakasaya niya. Napakasaya niya kung nasusunod yung gusto niya na klase ng pagsamba. Kasi kung pupunta tayo sa ibang mga pananampalataya, iba yung pagsamba nila. Pupunta tayo sa ibang pananampalataya, iba yung pagsamba nila. Maaaring sa ibang pagsamba, masaya tayo na nag-worship, pero malungkot ang Diyos kasi hindi nasusunod yung kanyang kagustuhan. Napakahalaga po ng atin pong pagsamba o yung atin pong worship service. Naway tanggalin po natin yung mentalidad na may ako muna, yung gagawin mo muna yung sarili mong kagustuhan sa araw ng linggo kaysa sa kagustuhan ng atin pong Panginoong Diyos. Ikalawa po na atin pong makikita na meron tayong mentalidad na ako muna sa atin pong contribution. Pag sinabi pong contribution, specifically, na gusto kong sabihin sa atin pong pagbibigayan. Bakit po tayo nagbibigay tuwing araw ng linggo? Yung tinatawag po nating ambagan. Ano po ang gamit po nito? So, hindi po ito para sa amin, ha? Hindi po ito. Baka isipin po natin na kinakailangan kong mag-ambagan kasi bayad yan sa mga nagtuturo. Hindi po. Hindi po ito bayad sa mga nagtuturo, kundi ito po ay para sa iglesia. Ito po ay magagamit para po sa pagtulong sa mga nangangailangan at para din po sa bawat isa po na miyembro ng iglesia. Pero bakit po ang contribution ay nagiging yung ako muna na mentalidad? So, kung titingnan po natin yung atin po binabasa bago po natin gawin ito, 1 Corinthians 16:1 and 2. So, paulit-ulit po natin binabasa pero samantalahin po natin itong oras na ito para maintindihan po natin. 1 Corinthians 16:1 and 2. Ngayon, tungkol sa ambagan para sa mga banal ay gawin din ninyo gaya ng aking itinagubilin sa mga iglesia sa Galatia. So, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ngayon yon, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan. So, take note yung magbukod at maglaan. May iba po yung, hindi po sinabi dito ni Apostol Pablo na kung ano yung natira. Maintindihan po natin yung pagkakaiba. Ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan. Ibig sabihin po nito, minsan po kasi ang nangyayari, kung ano yung madukot po natin sa ating bulsa, na ito may akara, yun na lang po yung ibibigay po natin sa araw ng linggo. Sino po dito ang gusto ng bigyan ng tira-tira? So, badya idadekra ko. Sino po dito ang gusto ng mabigyan ng tira-tira? Kung example sa pagkain, na may karakaran ka, gabayan, di ba ayaw po natin ng yung karatira? Yung tira-tira? Kasi yung tira-tirang pagkain, pinapakain po natin yan sa mga alaga po natin, so mga leftovers. Minsan, nagiging ganun po tayo. Kaya, dapat malinawan po ang bawat isa po sa atin. Kasi meron po mga iba na kung saan, kung ano yung madukot nila, kung ano ang matira, yun po yung ibibigay nila para sa Panginoon. Pero kung iintindihin po natin mabuti dito, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan. Wala pa yung araw ng linggo, nakapag-decide ka na kung ilan yung ibibigay mo para sa Panginoon. Mauuna yung Panginoon
Yesu Kristo. Kaya nandyan po papasok yung budgeting yung marunong tayo mag-budget. Ito, ibibigay ko para sa Panginoon. Ito para sa akin. So, maintindihan po sana natin iyon mga kapatid na tayo po ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya. So, ayon sa makakaya. Upang wag nang gumawa ng ambagan pagdating ko, sabi ni Apostol Pablo, kasi yung makukulit nila dito, itutulong nila doon sa Jerusalem. So, yun po yung atin pong makikita po sa atin pong pagbibigay po sa atin pong Panginoon Diyos, yung sa contribution sa atin pong pag-aambagan. So, dapat po malinawan po ang bawat isa po sa atin. Yun po ang nangyayari kapag kung ano yung natira sa bulsa, ibibigay na po natin sa araw ng linggo kasi mas inuuna po natin yung atin pong mga sarili. Sino na po dito ang nasubukan na pong mag-shopping, pumunta sa mall? Siguro lahat naman po tayo nasubukan na magpunta sa mall, mag-shopping. Hindi, minsan nagtataka po ako, bakit yung 1,000 na pag-shopping, parang wala lang sa iyo kapag ibibili mo. Pero bakit pagdating sa pagbibigay para sa Panginoon, babait nila lang kayo, sayang bula na yung loob mo. 20 pesos na nga lang yung maibibigay natin, parang sobrang bigat pa sa kalooban po natin. Doon po sa 2 Corinthians 9:7-9, ano po yung attitude po natin when it comes sa giving. 2 Corinthians chapter 9, 6-7, yung binabasa po natin. Ang nagasig ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. Yung nagasig ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan sapagkat iniibig ng Diyos nagbibigay ng masaya. So ang attitude po natin kapag nagbibigay ay masaya na tayo ay nagbibigay sa atin pong Panginoon Diyos. So magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Kung ano yung napag-decide ng iyong puso, yun yung ibibigay mo. So hindi po inutos sa atin yung 10%, wala po tayong 10%. Wherein, pwede pa tayo magbigay na sobra pa sa 10%. So ito yung attitude kapag tayo po ay magbibigay. Dapat masaya ang ating puso na nagbibigay. Kaya pag-isipan po natin, ano po mga kapatid, magtataka rin po tayo. Balikan ko lang po yung sinasabi ko po kanina. Bakit kapag ako ay pupunta sa bayan, bibili ng mga gusto ko, parang wala lang sa akin kapag gumastos ako ng 1,000. Pero pagdating ng pagbibigay para sa Panginoon, na ang Panginoon ang pinagmumulan po ng lahat po ng ating meron po sa atin. Tayo lang po ay mga tagapag-alaga ng mga bagay na ito. Dapat ay marunong po tayong gumamit po ng mga bagay na ito. So, pag-isipan po nating mabuti mga kapatid yung atin po ginagawa. Minsan po, yung natirang pera mo na nga ay para sa pag-aambagan, yung nagbukod ka nga, minsan, pang-load ko na lang. Diba? Pang-giving, yung inilaan mo para sa Panginoon, tatapikin mo pa, kukunin mo pa na, sayang, ipang-load ko na lang. Babawasan mo pa. So, tanggalin po natin yung mentalidad na yung ako muna, pagdating po sa pagbibigayan. Na kung saan ay matutunan po natin na magbigay ng masaya sa atin po Panginoong Diyos. At ikatlo po at huli na minsan ay nakakaligtaan or yung meron tayong mentalidad na ako muna, ay yung atin pong paglilingkod sa bawat isa. So, ang bawat isa po sa atin dito, individually ay naglilingkod sa bawat isa. So, tingnan po natin sa Romans chapter 12, 3-8. Romans chapter 12, 3-8. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niya isipin, kundi mag-isip ng may katinuan, ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga bahagi, at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain, kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo.
at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung propesiya ay gamitin ito sa ayon sa sukat ng pananampalataya. Kung paglilingkod ay sa paglilingkod. O ang nagtuturo ay sa pagtuturo. O ang nangangaral ay sa pangangaral. Ang nagbibigay ay magbigay na may magandang loob. Ang namumuno ay may pagsisikap. Ang mahabagin ay may kasiglahan. So, meron po tayong responsibilidad sa bawat isa o tayo po ay dapat maglingkod sa bawat isa. Na kung saan ay nabasa din po natin ito. Sapagkat ang iglesia po ay katawan ni Kristo at tayo po ay mga bahagi. At nakita po natin doon sa ating pong binasa na merong iba't ibang klase ng kaloob. Merong propesiya. Sa panahon po nila, merong propesiya sa panahon ni Apostol Pablo. Pero sa panahon po natin ngayon, wala na po propesiya. Paglilingkod, gamitin sa paglilingkod. Kung meron kakayahang magturo ay magturo. Kung meron kakayahang mangaral ay mangaral. Kung meron kakayahang magbigay ay magbigay na magandang loob. Yung namumuno ay may pagsisika. Mga mahabagin ay merong kasiglahan. So, wag po natin isipin na hanggang po ipibabalikan si Brother Ken. Basta siya labat. Sa importante siya, unya-unya ay. Diba? So, tanggalin po natin yung mentalidad na iyon na sarili lang po natin yung atin pong iniisip. Tandaan po natin na tayo po ay pamilya po ng Diyos. Tayo po ay magkakapatid sa pananampalataya spiritually. Wherein, kapag sinabi pong magkakapatid, iyan na lang po natin sa magkakapatid sa laman. Di ba, nagtutulungan ang magkakapatid sa laman? Nagtutulungan na nagmamalasakit sa isa't isa. Hindi pwedeng sabihin ng panganay na wala akong pakialam sa aking mga kapatid. Hindi pwedeng sabihin ng pangalawa, ikatlo, hanggang sa bunso na wala akong pakialam sa aking mga kapatid. Ganon din sa atin po, bilang magkakapatid sa pananampalataya, tanggalin po natin yung mentalidad na ako muna, yung sarili ko muna, bago yung iba. Yung ako ulay muntan, basta siya, unya, marang kayo sokin, panagbilay ko, may unya ay. Kung saan, dapat ang bawat isa po sa atin dito ay magtulungan, magmalasakit sa isa't isa. Especially sa trabaho po ng iglesia ng atin pong Panginoong Jesucristo. Kasi kung ang mentalidad po namin ay ako muna, wala po sanang nagtuturo dito, wala po sanang nag-Bible study. Kung ganun po yung kaisipan po ng bawat isa po sa atin. Pero dito, wala po yung mentalidad sa atin na ako muna, wala akong pakialam sa aking kapatid. Kundi tayo po ay isang pamilya po dito na kung saan tayo po ay nagtutulungan. Hindi lamang yung sarili po nating interest yung atin po tinitignan, kundi yung iba po nating kapatid sa pananampalataya. Yung iniisip po natin yung kapakanan, hindi lamang ng ating sarili, kundi ng mga kapatid po natin sa pananampalataya. Kamusta na kaya si kapatid na ganito? Parang hindi na siya nag-worship. Puntahan ko nga sa bahay nila, mabisita, mapaalalahanan na mag-worship tuwing Sunday. Yung mga klaseng ganyan ng kaisipan po natin, dyan po natin na ipapakita na tayo po ay nagmamalasakit po sa bawat isa. At ganoon din po, ang bawat isa po sa atin dito bilang magkakapatid ay alamin po natin yung bawat isa. Tanong ko po sa bawat isa po sa atin dito, sino po dito ang nami-memorize lahat ng member ng Dumalandan Congregation? Sino po dito ang nakaka-memorize ng lahat ng member ng Dumalandan Congregation? Dapat alam po natin yung pangalan ng bawat membro. Hindi po yung basta nag-worship ako. Pagkatapos, uuwi na ako. Tama na. Dapat alamin mo, kilalanin mo ang iyong kapatid sa pananampalataya. Tignan din po natin kung ano yung pwede nilang gawin. Ay, brother, magaling ka sa ganito makakatulong iyan sa iglesia. Sister, magaling ka sa ganitong bagay. Magagamit iyan. Malaking tulong iyan para sa trabaho ng iglesia. So, dito po sa tatlong ito, mga kapatid, na atin pong nakita, ano po yung mga
tatlo na atin pong nakita na nagpapakita na meron tayong mentalidad na ako muna, yung inuuna yung sarili ng kagustuhan. Una sa atin pong worship, service. Diba? So, mayroong utos na huwag kaligtaan ng pagtitipon. Ibig sabihin, dapat nandito po tayo magbibigay ng papuri sa ating Panginoong Diyos. Yung kagustuhan ng Diyos ang masusunod. Pero kung may mentalidad tayong ako muna ang masusunod, hindi tayo aatin, gagawa tayo ng sarili po nating activity. Kung sana hindi tayo atin sa worship. At ganoon din po sa pagbibigayan. Contribution po natin every Sunday. Tanggalin po natin yung ako muna yung gagamit sa perang ito. So, ang atin pong Panginoong Diyos, ipinagkatiwala lang po sa atin yung lahat ng mga bagay na meron sa atin, mga biyayang ating natatanggap. Nasa sa atin na po yan kung paano po natin ito gagamitin. Pero kung ang ating kaisipan ay ako muna, yung gagamit sa bagay na ito, puro na lang pang sarili, hindi na natin binibigyan o naibabalik yung pasasalamat para sa Diyos, dapat tanggalin po natin yung mentalidad po na yun. Ganoon din po, ikatlo, sa bawat isa po sa atin. Tanggalin po natin yung mentalidad na yung sariling interest po lang po natin o yung sarili lang po natin yung ating inaalala. Na dapat po, ang bawat isa po sa atin, nagmamalasakit sa bawat isa. Inaalala po ang bawat isa. Tanggalin po natin yung salitang wala pong pakialam kay brother na ganito. Magkakapatid po tayo sa pananampalataya. Uulitin ko po mga kapatid. So dapat lang na magmalasakit po tayo sa bawat isa. Tanggalin po natin yung kaisipan na sarili ko lang ang aking iisipin. Bahala sila. Yan. Kundi isipin din po natin yung kapakanan ng iba. Sapagkat yan po yung kagustuhan ng ating pong Panginoong Diyos. Dahil tayo pong lahat dito ay mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. At kung gusto natin o nagnanais tayong sumunod sa ating Panginoong Diyos, hindi po yung sarili po nating kagustuhan ang masusunod, kundi yung sariling o yung kagustuhan ng ating pong Panginoong Jesucristo. At yun po ay mababasa po natin sa banal na kasulatan. Paano natin malalaman ang gustuhan ng ating Panginoong Jesucristo? Dapat ipagpatuloy po natin yung pagbabasa ng salita po ng ating po Panginoong Diyos. So mga kapatid, tanggalin po natin yung kaisipan o yung mentalidad na ako muna. Kundi palitan po natin ng ang Panginoong Diyos muna. Sa muli po, isang mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin.